Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang manonood, please click mo na yan, Jelvis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa gera tayo ng ating buhay o yung fighting for the battle. So hindi ito gera guys ng Israel, Hamas, Ukraine o ng Russia. Hindi physical lang sinasabi natin dito. So, ang gera natin, yung pagkagising mo pa lang. Pagkagising mo pa lang, iniisip mo na kung ano yung gagawin mo. Nandiyan na yung anxiety, depression, problemado ka, mabigat yung katawan mo, di ba? Dami mo bang iniisip na problema kung paano mo ito gagawa ng paraan. Minsan ayaw pang bumangon, di ba? Kasi parang wala naman nangyayari, araw-araw ganyan ang buhay mo. Pahirap pa ng pahirap at ang dami pang mga problemang dumarating. So, sa dami niyan guys, ibig sabihin, yan ang mga gera natin sa buhay na ang kalaban natin mismo ay hindi naman ng physical, kundi spiritual. Kasi yung ating katawan may spiritual, may kaluluwa, di ba? May katawan. So, yung tatlong yan. Kaya minsan umiiral sa atin, di ba, na halimbawa guys, may sama ka ng loob sa kaaway mo, galit ka, di ba? So bago yan, bago mo ibuka yung bibig mo, magmura ka o magsalita ka ng hindi magaganda, dun sa taong kaaway mo o galit ka dun sa tao na yun, nagsisimula yan sa puso at isipan guys. Doon nag-uumpisa yung laban natin sa spiritual. So, kaya naman kung minsan, di ba, nasa katiwala ka sa isang negosyo, ikaw may hawak ng cash registered, o yung kung ikaw yung treasurer, di ba, o ikaw yung may hawak ng kaha, di ba? So, ngayon, dahil mayaman ang kumpanya mo, iisipin mo na, mayaman naman ang kumpanya ko eh. Baka pwedeng mangupit, okay naman yan. Total, pagod naman ako sa trabaho, di ba? So, doon naglalaban yung spiritual mo ng yung gera natin sa spiritual. Kung gagawin ko ba ito o hindi. So, o kaya naman yung mga bisyo mo, di ba, na hindi mo ma-control, mapigilan. Araw-araw kang umiinom, araw-araw kang sumusugal, di ba? Araw-araw kang nagda-drugs, naging addict ka na. So, sa maraming pagkakataon, na ating pakikipaghira sa ating buhay. So, doon yung nag-uumpisa guys sa pag-iisip ng masama na doon na maglalaban niya. Gagawa ka ba ng mabuti o gagawa ka na lang ng masama? Kasi mas madali to at madali ang pera, di ba? Lalo na sakitaan, yung iba mas gusto niya. Illegal na lang, para easy money, may pera agad. Malaki pa, di ba? So, yun ang kalaban natin guys sa spiritual. Kaya ayon sa pangalawang Korinto, chapter 10, verse 4, ang sabi dito ni San Pablo, sa halipang kapangyarihan ng Diyos, ang aming armas, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. So yun guys, napakalinaw, di ba? Yung mga tao mapagmataas, di ba? Kasi talagang pag mga tao mapagmataas, walang hindi tumatanggap ng anumang advice o anumang katuruan, lalo na sa Biblia. So feeling niya, okay lang siya, di ba? Alam niya na lahat. Kaya hindi niya na kailangan yung turo ng Diyos. Alam niya siya sarili na, lalo na kung mayaman yan, di ba? Alam niya siya sarili na kayang-kaya niya. Dahil marami siyang kayamanan. Marami siyang naipon, no? Marami siyang pwedeng ipagyabang. Kaya sabi ni San Pablo, ang ginagamit namin kapangyarihan ay ang katuruan ng Diyos. Yan ang armas namin, kapangyarihan ng Diyos. Kasi diyan mula labanan yung gera sa spiritual. Kaya si San Pablo, yan ang gusto niya iparating nung nangangaral siya. Dahil nga sa dami ng mga problema natin kinakaharap, gera sa buhay, mga tukso, mga bisyo, lahat ng mga masasama na pwedeng magpahamak sa iyo.
Yan ang sinasabi. Kasi para malabanan mo yan, unahin mo muna yung spiritual mo. Di ba? Spiritual muna. Para sa physical, kaya mo na siyang labanan. Kasi minsan mahina yung katawan natin o yung physical natin kasi nga minsan dala ng pangangailangan o ng sitwasyon kahit ayaw natin nagagawa natin natatalo tayo sa physical. Kaya gamitin nila ang kapangyarihan. Ito yun yung magdasal ka lagi, diba? Magsimba, hanapin mo yung salita ng Diyos. Kagaya ng ginagawa natin, i-share natin yan. So, yan ang dapat mong gawin para malabanan mo na minsan nakakapag-isip ka ng masama. At siyempre, para may apply mo rin yung salita ng Diyos sa iyong buhay. So, yan ang dapat nating pagsikapan. Lahat tayo guys, lahat tayo. Na ano man ang naririnig natin salita ng Diyos, nalalaman natin, isa buhay natin. Kasi yan ang magiging sandata natin para sa lahat ng gera na ating kinakarap sa buhay natin to. Kaya tayo pimanalangin. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito na unahin muna namin ang kapangyarihan mo o turo mo, Lord, para labanan ang gera ng aming buhay, Lord. Lalong-lalo na sa spiritual, Lord. Tulungan niyo po kami maging matapang at lumaban sa pamamagitan ng salita mo. At sa kapatid nating nanonood sa aking vlog ngayon, may matinding karamdaman sa physical, emotional, relasyon. Samahan mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniniwala, magtiwala, at manampalataya, tsak yun ay ibibigay sa iyong kahilingan sa tamang panahon. So, magdasal po tayo muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Lalo na yung may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At yung ano pa mga sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ang yung mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kung ano mang mabigat na nararamdaman sa kanyang katawan para po sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakamuha. Balik niyo po magandang samahan pagbigkis-bigkisin niyo po. At sa pinansa, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, ng pambayad ng upa, lahat, Lord. Lahat po. Kaya ipuhin niyo po, Lord, na yung mapagpalang kamay ang aming hanap buhay para sa aming Panginoon. So, lahat ng ito yung niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.